Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Father Philip Anthony Di Magiba. Kaibigan kong pare ito. Sabi niya, Ilocano, taga Ilocos Norte, Tagalawag. Anyan, no kumaadda tayo ti Chimpo, feudalismo, Japan, they should commit seppuku to redeem their honor. Kung nasa panahon pa tayo ng Japanese feudalism, they should commit seppuku, suicide ba ito, to redeem their honor? Kasi nakakaya na eh. Isinare lang niya itong post ng Morning Coffee Thoughts tungkol sa ginagawa ni Senator Lacson, yung expose niya sa Senado na nakakapanlumo. Yung ginagawa nila na halos 1 trillion pesos na 2 trillion pesos na ang nagagastos sa flood control, imbes na masolusyonan ang baha, lalong tumataas ang baha dahil napupunta sa bulsa ang pera ng taong bayan. So ito, Morning Coffee Thoughts. Salute to a true public servant. Sabi niya, today, I want to honor Senator Fanfilo Ping Lacson for his fearless expose on the corruption that has long bled our flood control projects dry. His privileged speech titled Flooded Gates of Corruption, delivered this week, is proof of why he remains one of the few leaders who still stand on principle. Yes, agree ako dito. Sayang, siya sanang naging presidente natin. Ako, nabudol ako eh. Noong May 2020 election, sinuportahan ko ang Marcos Jr. Akala ko, like father, like son. Kaya lang, kung ang alternate candidate ko noon, Lacson. Gusto ko talaga, Senator Lacson. Sayang. His investigation revealed how 1.9 trillion poured into flood control over 15 years ended up as a money-making machine for corrupt networks, ghost projects, substandard construction, and a pie-sharing system where only 40% of funds ever reach the projects themselves. His team went to the provinces, Bulacan, Oriental Mindoro, Pampanga, collecting evidence, validating projects, and exposing the truth. Talagang nakakabilib yung presentation niya. Kompletong lahat eh. With drone shot, ang ganda ng presentation. Kung professor pa si Senator Lacson, andaling makaintindi sa leksyon. Nakakabilib itong senador na ito. And here's the reality. Lacson was out of the Senate for 3 years, 2022 to 2025. Itong pag-upo ng administrasyon ito, wala siya. Anong wala siya, ayun na, naisingit na naman nila ang kanilang mga pork barrel. Kasi nung nandyan si Senator Lacson, wala na, hirap na sila sa pork barrel. Mabuti na lang at nakabalik siya ngayon. He's been back for 24 days since the 20th Congress opened on July 28. In less than a month, he delivered a fully documented investigation that blew open a billion-peso corruption scheme. Where were the senators who stayed all those years? What did they do? Wala, tulog lang. Credit also goes to his team. They went into flooded areas, flew drones, and validated projects across 10 barangays. Contractors tried to block them, but they pushed through. That's real investigative work, rare in our politics today. Yung sa Mindoro, unang nalaman natin, mismong governor ng probinsya, Governor Dolor, pinagbawalan ng kontraktor o security. Ito pala si Senator Lacson, yung team niya, pinagbawalan din. Ganyan katindi itong mga kontraktor na at mga kasamahan nilang opisyali sa gobyerno. Anong pagbawalan?
I'll admit, sabi ni Morning Coffee Tots, if I were younger, I'd want to be a part of that team. To learn from a leader who fights with evidence, not empty speeches. So, thank you, Senator Ping Lacson. Leaders like you prove that public service done right still exists. Yes, may pag-asa pa tayo sa katauhan yan ni Senator Lacson. To me, Senator Marcoleta, Mayor Magalong, Mayor Bico, marami pa rin tayong matitino. Kailangan lang magkaisa tayo. Suportahan natin itong mga matitinong lawmakers. Congressman Toby Chanco. Yan. Meron pa. Kahit campaign manager ng alyansa si Congressman Toby Chanco nakarang eleksyon, kaya lang makikita mo yung hangarin niya na expose ang katotohanan. Hinahanap niya yung small committee report. Wala silang maipakita. Kaya pinuri ni Senator Mig Zubiri si Congressman Toby Chanco na sana tuloy-tuloy ang ganong pagsisiyasat, pag-iingay. Tama na, sobra na. Okay. Ngayon, sinisira nila si Mayor Magalong. Ngayon, itong expose ni Senator Lacson, wag na tayong taka, baka may demolition job din laban kay Mayor, Senator Lacson. Kasi yung mga natatamaan sa mga expose nila ay talagang hanap ng paraan para masira nila ang kanilang reputation. But, kakasabihin nga natin, you can never put a good man down. So may pag-asa pa dahil may Senado tayo na nag-iimbestiga. Kamara, iimbestigan din nila, kaya lang, well, hindi natin sila mapigilan. But kung ako ang inyong tatanungin, hindi ako magtiwala sa kanilang investigasyon. Pangulo, hintayin natin kung ano ang move ng Pangulo kasi hanggang salita pa lang hanggang inspection dapat ang Pangulo, klaro na sana ngayon, sino ang mag-iimbestiga? Ay wala pa. Hanggang salita na lang ba? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Rodani sa iyang tanom nga kape. So mag-abono siya. Gini sa kutsara siya. Kaya akong iabono sa isa duha ka bangag, isa ka kutsara gyud ang makasulod. Tag tunga-tunga. Tunga-tunga sa kutsara. Ara. Na. Tuaning tabunan kay aron ang kape kusugi kayo mo suyo pug abono. Sumuna ni ang itsura sa kape ni Rodani nga isa pa ka bulan. Nindot gid kaayo. Isa ka punuan duha ka bangag. Ini pagbutang. O karon human sa pag-abono ni Rodani, naga-spray na pod siya. So salamat kayo sa Ginoo nga nasuportaran mi aning pagtanom aning kape nga mawas mi sa kalisod kay ang among anak makapaeskwela namo ug makarbis mi aning among kape. Salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang ug nagtabang pud sa aning mga YouTube nga makatabang sa mga pagtanom og kape. Salamat kayo sa Ginoo. Okay, salamat kaayo.